Sana wag magsawa yung inyong init sa pananampalataya. Diba? At huwag kayong titingin sa tao. Pastor, bakit si ganito? Huwag kayong titingin sa tao. Tumingin kayo sa Panginoon. Kasi pag tumingin kayo sa tao, sasabihin nyo, ayaw na magsimba kasi wala naman bakit pag linggo lang nandito si ganito, si ganyan. Diba napapansin nyo naman kung sinong wala, diba? Amen? Diba napapansin nyo kung sinong wala. So huwag kayong titingin sa tao. Titingin kayo sa Panginoon. Pag nag-soul winning tayo, Pastor, bakit wala si ganito? Bakit wala si ganyan? Ayaw ko na rin mag-soul winning. Gagayahin ko na lang siya. Huwag kayong titingin sa tao. Titingin kayo sa Panginoon. Amen? Kasi si pastor nyo, sa Panginoon ako tumitingin. Wala kayo, nandito kayo, itutuloy ko yung gawain ng Panginoon. Amen? Kaya kung gusto nyong ituloy natin ang gawain ng Panginoon sa sarili mo, magpatuloy ka. Huwag kang hihinto. Amen? Kasi kapag huminto ka, sayang yung reward na matatanggap mo sa langit. Diba? Pag inisip mo na, ay, hindi mo na ako magsisimba, tinatamad ako eh. Makakat doon. Masusunog yung pagdating doon sa langit, yung pinagsimba mo nung tinamad ka, nagsimba ka, pagdating doon sa langit, masusunog yun. Pero kapag nagsimba ka ng buong puso at hindi ka tinatamad, hindi ka napipilitan, yun yung may reward. Naintindihan niyo mga anak? Amen? Kapag gumawa ka, nag-soul winning ka, na nasa puso mo at hindi ka tinatamad, di ba? Yun yung may reward. Pero pag dumating yung pagkakataon, tinamad ka, ayaw ko na magsimba, ayaw ko na magbasa ng Biblia, ayaw ko na mag-soul winning. Pagdating sa langit, akala mo may reward ka, pero wala pa na. Di ba nakakalungkot? Di ba? Amen. Kaya dapat, ipagpatuloy natin. Gagayahin niyo si pastor sa pananampalataya. Hindi ako tumitingin sa tao, nakatingin ako sa Panginoon. Amen? Gagayahin natin ang Panginoong Kristo sapagkat yun lang din ang ginagaya ng inyong pastor. Di ba? Kung paano mag-preach si pastor, tutularan nyo mga kalalakihan. Kung paano mag-pray si pastor, tutularan nyo. Kung paano magbasa ng Bible si pastor, tutularan nyo. Huwag kayong titingin sa tao. Kasi matitisod lang tayo. Amen? Amen. So ayan. I encourage you, maging faithful kayo kasi tatanggap kayo ng reward sa langit. Diba? Ang ganda kaya ng reward sa langit. Corona ng ginto. Diba? Na maraming mamahaling bato. Okay? Nagkaroon na ba kayo ng corona? Kilala niyo kung sino lang yung binibigyan ng corona? Mga prinsipe at prinsesa. Diba? Kasi tayo po ay prinsipe at prinsesa ng kalangitan. Amen? Kaya lang, pag naging tamad ka sa gawain ng Panginoon, huminto ka, tumigil ka, wala kang corona. Wala kang matatanggap na reward. Amen? Nasa pagpapatuloy. Hindi mo pwedeng sabihin, ngayong 2024 December, magpapaka-active ako sa gawain ng Panginoon. At pagpasok ng 2025, tapos na ang paglilingkod ko sa Panginoon kasi may reward na naman ako sa langit. Mali yun. Pagdating ng 2025, tinamad ka na, ayaw mo na magpatuloy sa paglilingkod, na wala na rin yung reward mo. Sayang lahat ng pinagpaguran mo. Diba? Akala mo, pagdating mo sa langit, namatay ka, tumalikod ka sa Panginoon, tumanda ka, namatay ka, akala mo may reward ka. Pero pagdating mo sa langit, sasabihin sa iyo ng Panginoon, ikaw na masama at tamad na lingkod. Diba? Ang sakit nun. Sasabihin ka gano'n ng Panginoon. Kasi yung sabi niya sa Bible eh. Diba? Pero kapag ikaw ay masipag at nagpapatuloy ka sa pananampalataya mo, sasabihin sa iyo ng Panginoon, ano sasabihin sa iyo ng Panginoon? Ano po? Ano nga yung Tagalog nun? Ikaw na mabuti at tapat na lingkod. Makisaya ka, makisalo ka sa aking kasiyahan. Grabe, no? Ibig sabihin, magkakasiyahan sa langit lahat ng mga nagpapatuloy at nagtatapat sa kanilang paglilingkod. Amen po ba? Amen. Sinabihan ka ni Pastor, wag soul winning, tapos tumakas ka, umalis ka. Ayaw mo pumunta. Naku po, wala kang reward sa langit, tandaan mo yan. Susunugin yan doon katulad ng kahoy. Pero kapag nagpatuloy ka, invite ka ni Pastor, soul winning tayo, sumama ka, tuloy-tuloy ka, may reward ka sa langit na tatanggapin. Pero na lang kung mahalagang bagay, hindi naman kayo pinipilit eh. Pero nandyan lang naman tayo kung minsan eh. Bakit pipilitin pa tayo? Diba? Yun po yun, yung sa langit, pamaya pag-aaralan natin. Ganun po yung mangyayari sa langit. Diba? Yung mga bagay na kung saan na dapat nandun ka sa gawain, eh hindi ka pumunta, sunog ang reward mo. Wala kang matatanggap sa langit, kundi kahoy.
abo na lang pala kasi susunugin eh. Magiging kahoy yung ginawa mo para sa Panginoon. Masusunog siya, papadaanin sa apoy. Amen po ba? Amen? Kaya sana po huwag tayong titigil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi pa po yung preaching ha. Okay, sige. Roll the verse. Sinong mauuna? Lahat po ito may memory verse po na may iba pa. Okay, at alam ko po lahat kayo binigyan po kayo ng devotion. Kaya lahat po tayo mag-share po tayo ng Bible verse. Naiintindihan ko po yung mga bago kung wala. Pero yung mga matatagal na po, hindi ko po kayo maiintindihan. Kasi matagal na po tayo. Tinuruan ko na po kayo magbasa ng Bible, ng memory verse. Okay? So naiintindihan ko po yung mga bago. Mga bago yan. Dumaan din po tayo yan. Okay? Sige po. Sino pong mag-volunteer mo una mag-share ng kanyang memory verse? Sige po, tatawag na lang po ako kung ayaw niyo po. James, ikaw mo una. Tapos mamaya anak, ipapasa mo. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. Natutunan ko po dito na kahit tayo po ay makasalanan, binigay pa rin po ng Panginoon Diyos atin yung pupong yan na anak po para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Praise God. Yun yung memory verse. Diba? Kabisado talaga. Amen. Sige po. Pasa mo anak yung verse. I wrote the verse to Angel. Hindi, okay lang yan mga bago pa. Ipasa mo anak sa mga sa mga lumak na. Sige, pasa mo yung mic. Memory verse po ay sa Acts chapter 1 verse 14. This all continue with one accord. Reading verse yun. Sige, basahin mo. Prayer and supplication. Bisado mo ba? With the woman and Mary. Ulitin mo anak, ulitin mo. Acts chapter 1 verse 14. This all continue with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary the mother of Jesus and with his prayer. Natutunan po. Magpatuloy lang po tayo sa ating prayer at lagi po tayong sasama sa prayer meeting upang magpalakasan po tayong mga. Amen. Sabi mo yan, sama ka lagi sa prayer meeting. Tatandaan namin, ipapapo namin yan sa krus. Okay? Okay. Gusto ko po kapatid, memory verse, hindi reading verse. Memory, ibig sabihin, kinabisado. Memory verse. Roll the verse, Kuya Joel. Chelsea. Memorize. Yung akin po sa Colossians 3:23. And whosoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Ang natutunan ko po doon, ibigay mo yung best sa kung ano yung gusto mong ibigay sa Panginoon. Huwag para hindi lang magpasikat sa mga bago, kundi para ibigay sa Panginoon yung ibigay mo ang buong puso mo sa Panginoon para magkaroon ka ng Amen. Sige, okay na yun anak. Amen. ano po kay Ate Lorraine. Roll the verse to Lorraine. Lorraine po pangalan niya po, hindi po Navy. Lorraine po. Tatawagin niyo po siya. Lorraine. Yung verse ko, matawag po ako sa Matthew 20:16. So the last shall be first, and the first last.
permitted because but few chosen. Natutuwa ko na hindi po porket na nauna po tayo sa gawain ng Panginoon na ikaw po yung maraming mga rewards ko namin. Sabi nga po sa Bible na maraming mga nagawagit, maraming mga huli, na. Hindi po kasi, ang Panginoon po kasi po, di po siya tumitingin sa panlabas po na tao, purpose po siya po ay tumitingin sa puso po ng tao. Kaya, kung ikaw po kung faithful ka po sa Panginoon and lagi ka pong sumasama po sa ministry niya, ikaw po yung magkakaroon po ng reward. Pero po yung mga taong tamad na hindi sumasama sa gawain po ng Diyos, ikaw po yung tinatawag po na sinasabi po dyan sa verse na mahuhuli. Ayun po. Amen. Salamat sa Panginoon sa verse na yan. Sige po. I wrote the verse to Kuya Aljon. Ayan, to verse. So sa akin po ay matatagpuan sa Proverbs 2 verse 6. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. So sinasabi po sa talatang ito ng manunulat na ang Panginoon po yung nagbibigay ng wisdom, ng karunungan sa atin. Siya po yung bibigay ng kaalaman upang tayo po ay kanyang gabayan sa mga landas na ating dapat natahakin sa ating buhay. Tama po. Amen. Roll the verse. So, I roll the verse po. Naghahanap pa yung iba ko. Sige po, kay ate na rin na lang po muna. Mga bago kung may memory verse kayo. Ayan, sa akin po, dami ko naisip, pero ito na lang po ang pinakamahalaga sa ko ngayon. Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil natapos ko na yung buong Bible reading ko ng isang taon na. Yung buong Bible, nabasa ko na siya at nagpapasalamat ako na totoo yung sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes na ang pagkatakot sa Diyos ang karunungan at ang buhay. Amen. So kung may takot ang tao sa Panginoon, makakamtan niya yung hindi lang kaligayahan kundi kapayapaan ng puso. At nagpapasalamat ako sa verse na yan sa Matthew 1:21 dahil si Jesus Christ, siya ay Diyos pero pinili niya na sumunod sa kalooban ng Ama para iligtas yung isang makasalanan na kagaya ko. Amen. Na hindi ako karapat-dapat sa langit pero narito ako sa gawain niya. Kaya ano man yung meron ako, lahat ng kaya kong ibigay sa Panginoon, ibibigay ko kasi siya yung unang nagbigay na hindi naman karapat-dapat yung pagbibigyan pero ibinigay niya pa rin. Amen. I roll the verse to Sister Kim. Amen. Sa akin po matatagpuan sa 2 Samuel chapter 22 verse 7, sabi doon, in my distress, I called upon the Lord and cried to my God, and He did hear my voice out of His temple, and my cry did enter into His ears. So, ay nabasa ko yan kaninang umaga, nung nagde-devotion po ako at pinarealize sa akin ng Panginoon na hindi lang siya yung Panginoon na pinaglilikuran ko, kundi yung Panginoon na kaibigan ko din. Na sa mga pagkakataon na tayo ay humaharap sa pagsubok, gusto ng Panginoon na kagaya ni David, ayan, ano yun ni David ayan yung kanta niya or prayer niya sa Panginoon nung matapos na, kumbaga, nung king na siya ng Israel at kumbaga, kung si David nga na-realize niya na yung Panginoon, sa dami-dami ng pagsubok na kinaharap niya, di ba, from being young David, kinaharap niya si Goliath, hanggang sa naging king siya, daming nagnais na patayin siya, nakakaano talaga yun, distress talaga. Literal na talagang nakakabaliw siya, kumbaga, mabigat siya sa puso kung ikaw na tao ay
maraming pagsubok na pinagdadaanan at nakataya yung buhay mo. Pero na-realize ko sa akin na hindi pa naman ganun yung pinagdadaanan ko. Ayan, at hindi pa naman, wala pa namang kumbaga nagbabanta sa buhay ko kagaya ni David. Pero nais ng Panginoon na kung tayo ay humaharap sa mga distress or mga pagsubok sa buhay na parang hindi natin kaya, gusto ng Panginoon na tumawag tayo sa Kanya. Iiyak natin sa Panginoon kung mabigat na talaga kasi bilang anak tayo ng Diyos, pinapakinggan niya naman yung mga prayer natin. Pinapakinggan niya yung mga gusto nating sabihin sa Kanya. At alam naman natin na yung Panginoon yung magbibigay ng solusyon. Kagaya kay David kung paano siya iningatan ng Panginoon. Ganon din yung Panginoon sa buhay natin. Kung tayo ay lalapit lamang sa Kanya, kagaya ng ginawa ni David na hindi lang niya tinuring, syempre kailangan yung paggalang natin sa Panginoon bilang Diyos na makapangyarihan nandun. Pero gusto rin ng Panginoon na ituring niyo siya bilang kaibigan. Ituring natin siya bilang kaibigan. At yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon na etong week, ayan, kahit pa paano nakapag-share ako sa mga katabi ko sa dorm, ayun, talagang kinakabahan ako. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, matapang ako pagkasama ko mga kapatiran ko eh. Kaya kong magbigay ng trust, kaya kong, may time ka ba para makapag-share ako sa'yo? Pero pag mag-isa na, iba yung kabay, lalo na kapag ang kasama mo yung mga, alam mong, hindi pa, wala pang pagkakilala or pananampalataya sa Panginoon. Kakabahan ka talaga, iba yung kaba ko, nanlalamig yung kamay ko. Tapos, kinakabahan talaga ako. Sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, kahit anong mangyari, kailangan kong i-share sa kanila yung gospel. Kaya, humingi talaga ako ng tulong sa Panginoon ng oras na yun. Kasi iba yung kaba ko, kasi mag-isa lang ako nun. At alam kong iba yung tukso nila. Kumbaga, tutoksoin ka nila eh, kapag bayanan, banal-banalan. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung binigay ko yung gospel tracts, tinanggap nila. Ayan, at sabi ko sa kanila na patungkol yan sa pananampalataya natin sa Panginoon at kaligtasan ng ating kaluluwa. Nawa ay tanggapin niyo ang Panginoong Jesus sa inyong buhay bilang inyong Panginoon na tagapagligtas. Ayun, nakinig naman sila. At masaya naman nilang tinanggap yung tracts at nagpapasalamat ako kasi nandun na yung first step na nakakapag-share na ako sa kanila ng gospel kasi kailangan din nila yun. At ayun, sabi nga ng pastor na napakinggan ko, Pastor Hill, sabi niya, minsan, yung mga tao na kasama natin, feeling natin wala silang kailangan sa buhay kasi masaya sila. Pero huwag mo tignan yung physical, tignan mo yung puso nila na kailangan si Jesus Christ. At kailangan sinishare natin sa kanila yung gospel kahit mukha silang masaya sa buhay nila kasi walang ibang sasayang buhay kung nasa Panginoon tayo at alam nating sa langit tayo pupunta. Ayun lang po. Pag-read and glory po. I roll the verse to Sister Talen. Ay nagkakasalanan. Yung verse ko po matatagpuan sa Matthew chapter 12 verse 15. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same of my brother and sister and mother. Amen. Yung natutunan ko po dito, dapat po simula po nung tinanggap po natin yung Panginoong Jesucristo, at po nakikita po siya sa ating buhay at siya po yung nagdidesisyon sa buhay natin, di na po tayo. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Kanino mo yung roll of verse? I roll the Please, verse. please tell me. Ate Sam. Ate Sam. Yung verse ko po ay matatagpuan sa Romans 8, chapter 8. So then, they that are in flesh cannot please God. Yung natutunan ko po dito sa verse na to, as of my situation right now, kahit ano pa pong ministry yung ginagawa natin or kahit ano pa pong mga bagay na ginagawa natin. Ngunit kung tayo po ay nasa laman at sinusunod po natin yung kagustuhan ng ating laman, hindi po natin mo-glorify or mapipis yung Panginoon. At hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating pong tahanan. Amen. Tahanan at sa ating pong pansarili. Sa ating utak, ganyan. Kung sinusunod po natin yung kagustuhan natin at hindi po yung kagustuhan ng Panginoon. Dahil sa atin po yung
at hindi nakaawit sa paglalaki ang Diyos. Ang natutunan ko po doon ay ang lahat ng nalilito sa lahat ng tao ay hindi nakaawit sa kaligtasan. Kasi yun yung kaligtasan. Yeah. Pwede yung kaligtasan. Ito yung heart natin, deceitful siya about all Ang lahat ng So we should never follow our hearts, but should follow what is the will of God. Amen. Praise the Lord. Salamat at Sam. Sige. Gemini. Roll the verse to Gemini. nakalimutan ko yung sinabi. Ano yung President. President of the class, grade 4, grade 4 ba? grade 3? Grade 3. Gemini. Sige po. Ang lahat ng saya at hindi nakaabot sa pagkakatiyan ng Diyos. Hello, sir. Balik si Sam. Sige, Gemini. Dahil sa Saan si Gemini? Si Mark J. Mark J. Amen. Mark 12, chapter 12, verse 8. And they cast him and did exceed away empty. Ang tutunan ko po dito, doon po tayo sumuko sa gawa ng Diyos. Halin po tayo sumuko sa Diyos. Pupunta po tayo sa bibiyang na marami. Ay na po. Amen. Salamat, Kuya Mark. Kanino mo ipapasa, Kuya Mark? Ang verse. Kanino mo ipapasa? Verse. Hold the verse. Well. Evans. Pero ka Evans? Wala ako. Sa ibang mo ipasa na. Sino pang wala? Pero the verse, Lola po. Sino na? Okay, si Nanay Renilia. Dahil sa kasalanan, hindi natin naabot sa Kristo. Sige, Nay. Ito po. Yung chapter Matthew 11 verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Okay, Nay. Ano po ninyo pong Ano, kasi ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Akala ko di yan. Pero sa tulong ng Panginoon, nakaya ko lahat. Amen. Hanggang ngayon, nakayanan ko pa rin. Amen. Ibig sabihin na kung talagang nasa Panginoon ka, ang mabigat ay magiging magaan. Amen. Kaya sinabi niya na, come unto me, all ye that labor are heavy laden, and I will give you rest. Papahinahin pala tayo. Kahit anong bigat ang nararamdaman, basta laban ka lang, palagi ka lang tumalapit sa Panginoon. Ang lahat ng problema ay matutumpungan at makakayanan mo hanggang sa huli. Hanggang ngayon, kaya naman pa rin. Amen. Ay, salamat po. Sino bang di nakapag-verse? Magkana pa lang po daw sa'yo. Sister Mirna. Sige, Sister Mirna, pasan niyo po yung mic para marinig po sa ating pong live. Kasi may mga kapatiran po na nasa malayo para mapanood po nila.
memory verse ko po ay sa Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun po yung nagpapasalamat po ako sa verse na ito na laging nagpapaalala sa atin. Yung natuturan ko po dito ay yung dapat tayong mga Kristiyano ay hindi tayo patuloy na nagkakasala. Huwag po tayong makampante na porket ligtas na tayo ay patuloy pa rin po tayo gumagawa ng mga kasalanan. Kasi pagka tayo namatay, doon na po tayo sisigilin ng Panginoon. Pagbabayaran din po natin yung mga ginagawa natin kasalanan dito sa mundo. Yung nagpapasalamat din po ako doon dahil yung sabi doon ay ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Diba? Nagpapasalamat po tayo dun sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng katubusan. Tinubos niya tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya pag tayo po ay nakakaramdam na nagkakasala na po tayo, humingi na po tayo ng tawag sa Panginoon. Dahil patatawarin niya tayo kahit gaano kalaki yung ating kasalanan. Pero huwag po natin sasadyain kasi nakikita po lahat ng Panginoon yung lahat ng mga ginagawa natin. Baka sabihin natin, okay lang ako magkasala kasi hindi naman ako nakikita ni Pastor. Nandiyan naman palagi yung Panginoon nakatingin sa atin. Kaya hindi po tayo makakapagtago sa ating mga kasalanan. Kaya po pagpakatotoo po tayong mga Kristiyano, huwag po tayong sasadyain yung pagkakasala natin. Lagi po tayong kumatin sa gawain, lagi po tayong sumunod sa pinag-uutos ng ating Pastor. Dahil yun po ay utos ng ating Panginoon. Yan lang po sa mga. Amen. Praise God. Sino pa? Princess. Si Princess. Sino pang hindi? Si Ate Jazz na lang po yan. Sige na, Ang Princess. nabasa ko sa Biblia ay Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang natutunan ko po ay dahil sa kasalanan, hindi natin naabot yun, si Kristo. Amen. Amen. And si Ate Jazz, Sister Jasmine. Yan, sa akin po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Lo, this only have I found, that God had made man upright, but they have sought out many inventions. So yung natutunan ko po dito na originally yung pagkakagawa po ng Panginoon sa tao ay doon po sa Garden ng Eden para po makasama natin siya at para mamuhay tayo ng may katuwiran. Ayan. Pero sa ating mga tao, parang normal na yung kasalanan sa atin. Na kahit nais ng Diyos na ilagay tayo sa tama, pero tayong mga tao ay pinipilit natin na lumayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya po yung natutunan ko dito na hindi ko dapat susundin yung sariling kagustuhan ko, lalo na kung hindi ito yung gusto ng Panginoon para sa akin, kundi palagi kong naisin na yung Panginoon yung mag-lead sa akin at tumulong sa akin na magawa ko yung nais niya para sa buhay. So, ayun lang po. Si Jeff po. Matthew 5:16. Let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Po dito ay magliwanag po tayo sa gawain ng Panginoon. Lalo na yung pag nasa labas po tayo, nasa sa school, ipakita po natin na nasa Panginoon na po tayo. Amen. So wala na bang iba? Tapos na? Sino pong hahabol? Hahabol ba kayo?
Okay, sige, okay na yan. Wala na? Sige. Okay na yan, sige. Ayan, so maraming salamat sa ibinahagi niyong memory verse sa gabing ito. Amen. At naway natuto tayo mula sa mga Bible verse na ibinahagi sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Princess Angel and James sa Wednesday 5 p.m. kailangan nakaset up na to. Okay? And ito nakabukas. Para pagdating ng 6, start na wala nang aayusin. Umpisa na. Pati mga chairs, nakaayos na. Okay, malinis na, nakawalis na. Okay? Kung sino yung nandito, tutulungan na lang namin kayo. Basta kayo yung pinaka-dalawang po dito. Kapag Wednesday, yung mic, kailangan tutulong ko rin sa inyo kung paano set up yung mic. Okay. Wednesday. Every Wednesday yun. Every Wednesday, ha? Okay, so kayong dalawa yung pagkakatiwalaan ko. At iba naman yung section ng technical. Sila yung bahala doon. Pero hindi ko, kayo yung bahala. Sa paglilinis, pagwawalis, kayo yung bahala doon. Amen? Ayan, sige. Tayo po ay awit po muli sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Isang oras na po ako nakatayo, mga kapatid. Kaya pag tinulugan niyo ako, papatayuin ko kayo. Nangawit na po ako. Kaya pag natulog po kayo, papatayuin ko kayo kasi yan po kayo. Okay, page 63, Stepping in the Light. Page 63, Stepping in the Light. And Step in the Light, mahal na kapatid. Medyo na po kayo sa libra natin. On the first lesson, ready, sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow the Savior King, shaping our lives by His blessed example. Happy, oh happy, the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, laying paths of life. Pressing our closely to Him who is leading, when we are tempted to turn from the way, trusting beyond that is strong to defend us. Happy, oh happy, oh praise as we straight on snow. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Great sons of walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy and love, looking to Him for the grace clearly promised. Happy, oh happy, a journey of ours now. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of life. Four stanzas, trying to walk in the steps of the Savior, upwards and upward we follow and guide. When we shall see Him, the thing in His beauty, happy, oh happy, our praise by His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Amen. Tayo po'y makaupo na. At naway dala niyo po ang inyong pong mga Biblia. Pagkat yan po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Yan po yung ating babasahin po sa gabi pong ito. Amen? Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen? Kapag medyo pumipikit-pikit na, dapat gigisingin niyo yung sarili niyo.
Okay? Pag nagpipreach dito si Kuya Alex, minsan nangihina rin yung katawan ko kasi madaling araw pa lang gising na ako at gabing-gabi na ako. Madaling araw na rin ako nagtutulog. Minsan 2 oras lang yung tulog ko. At natural na antukin ako pagdating ng hapon. Pero pagdating ng hapon, hindi ko hinahayaan na makatulog ako, nilalabanan ko. Inigising ko yung sarili ko. Amen? At ako naniniwala ako na hindi naman kayo puyat. Diba? Amen? Puyat lang kayo minsan kung linggo kasi laro kayo ng cellphone. Diba? FB kayo ng FB. Kaya pagdating ng araw ng linggo, inaanto kayo. Amen? Lagi yung tatandaan na kapag sa gawain ng Panginoon, dapat hinahanda niyo yung sarili ninyo. Dapat umiiwas kayo sa pagpupuyat. Amen? Kasi hindi natin pwedeng idahilan, Pastor, napupuyat ako. Diba? Eh bakit ka napuyat? Kasi puro ka cellphone. Wala namang silbi yung ginagawa mo sa cellphone. Imbis na dapat ibibigay mo sa Panginoon, pagdating tuloy ng araw ng linggo, lagi ka nag-headbang. So, amen. So, diba? Kasi bakit? Inaantok ka. Wala ka ng energy. Amen po ba? Talo ko pa kayo na ilang oras lang yung tulog ko, pero kayo, mas mahaba naman yung tulog nyo. Amen? Kaya huwag nyo kong tutulugan ngayong gabing ito. Amen ba? Amen! So medyo hinaan ko yung boses ko kasi gabi na rin po para hindi tayo abala po sa mga nasa labas. Pero pag may nakita akong matutulog, lalakasan ko yung boses ko para pagulat at pagising. At pag napansin nyo yung katabi nyo na natutulog, sikuhin nyo. Gumising ka. Gumising ka. Ayan, gumising ka. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Okay? So yan po, muli po ay magandang gabi po sa bawat isa at dadako po tayo sa pag-aaral po ng kanyang salita. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng John chapter 15. Brother Adjon, ito po ay walang mga puntos at exposition po ito. John chapter 15 verse 4. Verse 4. John chapter 15 verse 4. At hinihiling ko po ang pagtayo natin lahat. John chapter 15 verse 4. Tayo po tayong lahat at babasahin po natin sa King James. Tayo po tayo. Ayan po. Share nyo po yung iba po na wala. Ayan. Share nyo po. At sa susunod mga anak, magdadala kayo ng Bible. Kapag Wednesday, magdadala kayo ng Bible. Kapag Linggo, huwag niyong kakalimutan ang inyong Biblia. Okay? Dadalhin niyo po yan. Yung Biblia na binigay ko po sa inyo, dadalhin niyo po yan. John chapter 15 verse 4. Andiyan na po kayo? Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, for without me, ye can do nothing. John chapter 15, verse 4. 15. 15 verse 4. Abide in me, sorry. Okay. Verse 4. Verse 4, ulitin natin ha. Verse 4. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit or so, except it abide in the vine. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang kapahayagan ng inyong salita. Sinabibig kung ito, tulungan niyo pong inyong lingkod, Panginoon, palakasin niyo po ang aking pamatawan at ang kaisipan, bigyan niyo po ang natalinan po mula sa inyo, Panginoon, at banal na Espiritu, kaya hindi po pagkilos po ninyo sa bawat mga kapatiran, na maunawaan po namin ang hiwaga at kapangyarihan ng inyong pong mga salita. Itutulungan mo at kumino sa aming buhay at magkaroon ng napakagandang kaganapan sa buhay namin. Salamat po at binibigyan namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo kung makakaupo na. Okay, isa-isahin po natin yung John chapter 15 verse 1 to 10. Alam ko po yung ilan sa inyo mga kabataan na naaalala nyo rin po ang mga verses po na ito. Pero hindi po natin gagayahin yung message po nung sa revival. Okay?
May gusto po akong ipakita po sa atin mula po sa pag-aaral ng John chapter 15 sa gabi pong ito. Basahin po natin yung verse 1. Okay? Isa-isahin po natin mga minamahal. Sabi po sa verse 1, I am the true vine and my Father is the husbandman. So dito po, hindi po ito mga minamahal na kapatid na pumapatungkol po sa literal po na puno. Okay? Ito po ay pinapatungkulan po ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at tayo po. Okay? Dito po may makikita po tayo na puno ng ubas, mga minamahal na kapatid. So puno po ng ubas. Okay? Ang puno po ng ubas na sinasabi po dyan ay ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, I am the true vine and my Father is the husbandman. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng husbandman? Siya yung nagtanim. Siya yung tagapagbantay po doon sa ubasan. Yan po yung Diyos Ama o yung God the Father. Ngayon, yung God the Son o si Jesus Christ, siya naman po yung true vine. Siya yung puno ng ubas. Amen po? Inahalin tulad po ng Panginoon ang kanya pong sarili sa katulad ng isang ubas. Puno ng ubas. Okay? So, tignan po natin. In verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Sabi dyan, bawat daw po mga sanga na hindi po nagbubunga ay kanya pong aalisin. Aalisin niya po yung hindi po nagbubunga. Okay? And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth much fruit. Yung mga nagbubunga naman po ay kanya pong ipupurge. Okay? Mga minamahal, pag sinabi pong ipupurge, yan po ay yung sangapuin na yan, tatanggalin po yung mga dahon po. Okay? Kakalbuhin po yan yung mga dahon niya, tinutubuan po na nagugupitin po yan. Ang tawag po doon ay purging. Bakit po yung ginagawa? Ginagawa po yan para doon po sa pinaggupitan po na yun na mismo, doon po sa sanga, doon po lalabas yung napakarami pong bunga ng ubas. Kaya yung ubas po, kumpul-kumpul po yan kapag tumubo. Bakit? Dahil dumadaan po yan sa tinatawag na purging. Para sa halaman, yan po ay masakit, di ba? Sino po yung branch? Tayo po yung branch eh. Tayo po yung ginugupitan, okay? Para po sa halaman, yan po ay napakasakit. At sa atin din po, kapag dumadaan po tayo sa tinatawag po na purging, yan po ay napakasakit. Ano po yung purging, Pastor? Yun po yung mga pagsubok sa ating pong pananampalataya. Diba? Na kung minsan, halimbawa po dyan, hindi ka napapayagan ng magulang mo na magsimba. Pipigilan ka ng magsimba. Ang tanong, itutuloy mo pa rin ba ang paglilingkod mo sa Panginoon? Diba? Yan po yung purging, diba? Minsan darating ang pagkakataon na ang sipag-sipag mo sa pagbabasa ng Biblia and then sa susunod na araw hindi ka na sisipagin sa pagbabasa ng Biblia. Bakit? Tinamad ka na. Diba? Amen. Bakit? Ikaw ay sinubok pero hindi ka nagtatagumpay. Yan po yung ibig sabihin po ng purging. May mga pagsubok na darating. Minsan sa eskwelahan nyo, merong estudyante doon na maghahanap ng away at ikaw naman napatulan mo siya, nakapagsalita ka ng hindi maganda. Yun po yung mga pagsubok, yun po yung mga purging. Minsan naman may mangyayari, mamamatayan ka ng mahal sa buhay o kaya kung ano pang mangyayari pa. Amen. Yun po yung purging. Darating po sa buhay po ng isang mananampalataya at yan po yung natural. Sapagkat kapag hindi po yan napagdaanan at hindi po nalagpasan yan ng isang mananampalataya, hindi po siya magtatagumpay, hindi po siya magbubunga. Amen po? Kaya ang dapat po natin gawin, every circumstances, every trials na pinagdaraanan po natin ng mga mahihirap sa ating buhay bilang mananampalataya, kailangan po natin nilalagpasan yan. Amen? Huwag po natin hihintuan. Dapat po lalagpasan natin. Amen? Dapat po tatapusin po natin yung karera po natin. Huwag po tayong hihinto. Kasi ang sabi po dito, yung mga branch po na hindi nagbubunga, aalisin niya po. Amen? Yung mga branch po na hindi po nagbubunga, mga minamahal, aalisin po ng Panginoon. Ano po kaya yung aalisin na yun? Okay? Ano pong gagawin doon sa mga aalisin na yun? Ibig sabihin po, para halimbawa, si Angel, hindi siya nagbubunga, aalisin siya. Yun po yung ibig sabihin. Pero kung si Erens, siya ay nagbubunga, siya ay nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya, hindi siya aalisin. Siya ay mananatili. Yun nga lang, daraan siya sa tinatawag na purging. Pag yung purging, anak, hindi po yun madali. Hindi po yun madali. Mahirap po yun, pagsubok yun. Susubukin yung pananampalataya natin.
Amen? Pero lagi mong iisipin kapag dumating ka sa pagsubok, huwag mo naman sasarilinin. Minsan kasi sinasabi ng mananampalataya, bakit naman kung kailan na ako naging tapat, tsaka dumating sa akin yung mga pagsubok na to? Diba? Amen? Tandaan niyo po, na kahit na kay Kristo ka o wala ka kay Kristo, laging may problema. Laging may problema. Tatandaan niyo yan. Huwag niyo lang sisisihin yung Panginoon, bakit kung kailan naging tapat ako, bakit nagkaroon ng pagsubok? Diba? Bakit nagkaroon ng kahirapan? Hindi po. Diba? Magpasalamat tayo sapagkat may pinagdaraanan tayo mga suliranin sa buhay, pero may kasama tayo ang Panginoong Kristo. Amen? Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Maging matibay at maging matatag lang tayo. Amen? Diba? Kesa naman yung aalisin tayo. Diba? Anong ibig sabihin ng pag inalis ng Panginoon? Ibig sabihin, wala ka na. Wala na yung reward mo. Sayang na yun kapag inalis ka. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin sa pag-aaral natin. Okay? Number 3, verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. You are clean, mga minamahal. Tayo po ay nalinis po sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Di ba po? Yun po yung nagligtas sa atin, yung kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yun po yung nagligtas sa atin. Nalaman mo, may nagbahagi sa'yo ng salita ng Diyos. Ang nangyari po, tinanggap mo. Dahil tinanggap mo, ikaw ay nalinis ng salita ng Diyos. Amen? Diba? Yun po yung nangyari sa atin. So, ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, dapat po nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Kasi, inalis na nga tayo, nilinis na nga tayo eh. Amen? Nilinis na nga tayo, tapos ang gagawin pa rin natin, dudumin pa rin natin yung ating sarili. Parang sabi ko kay Kuya James, diba? Darating yung panahon, natatamarin ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Bakit? Mayroong pagsubok. Mayroong pagsubok. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Sa mga panahon na ayaw mo na magpatuloy, lagi mong sasabihin na gagawin ko pa rin. Gagawin ko pa rin. Amen? Alam niyo po mga minamahal, ang dami pong pagkakataon na ako'y nadi-discourage sa gawain ng Panginoon. Diba? At isa sa mga discouragement ko sa gawain isa sa mga disappointment ko sa gawain ng Panginoon, na inaasahan ko kayo na nasa gawain kayo pero wala kayo. Hello? Isa yan sa mga disappointment ko sa gawain ng Panginoon, na tinuruan ko kayo, naglaan ako ng oras at panahon sa inyo, pero wala kayo sa gawain ng Panginoon. Isa po yan sa mga disappointment ko, mga minamahal na kapatid. Pero alam niyo po, hindi ko po hinahayaan na bumagsak ako dahil dyan sa mga bagay na yan. Bagkus ako po yung nagpapatuloy sapagkat ito po yung pangako ko sa Panginoon. Hindi ko naman sinabi sa Panginoon na pag nagpatuloy si Pastor, magpapatuloy din ako. Hindi naman yun yung pangako ko sa Panginoon. Hindi naman yun yung commitment ko sa Panginoon eh. Ang commitment ko sa Panginoon, ano man ang mangyayari, pagkaguluman, dumaan man ang matitinding problema, pagsubok sa buhay, magpapatuloy ako sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang Panginoon nagpatuloy sa buhay ko at hanggang ngayon nagpapatuloy siya sa buhay ko. Kaya ikaw, kung hindi nagpapatuloy sa iyo ang Panginoon sa buhay mo, magtanong ka sa sarili mo, baka hindi ka ligtas. Amen? Baka mamaya kaya ganyan yung karakter mo, yung attitude mo sa pagdinig mo sa Panginoon, kasi baka mamaya hindi ka ligtas. Baka hindi ka pupunta ng langit, baka hindi ka tagalangit. Kaya minsan naiisip mo, tinatamad ako sa gawain ng Panginoon, ayaw pumunta. Sapagkat baka hindi ka tagalangit. Kaya sa oras na ito, sana masigurado mo na sa langit ka pupunta. Tanggapin mo si Kristo na totoo sa buhay mo. Hindi porket alam mo yung proseso, hindi porket nagsosoul winning ka na, iligtas ka. Amen? Hindi porket alam mo yung proseso, ay pupunta ka sa langit. Hindi po yan ma-assure natin. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 9, na kung ipapahayag mo si Kristo at tatanggapin mo siya sa iyong puso. Kapatid, minamahal, sa puso mo ba tinanggap si Kristo o sa puso lang? Diba? Marami pong nagsasabi niyan, nananampalataya ako kay Kristo, tinanggap ko si Kristo. But the question is, tinanggap mo ba talaga sa iyong puso? Amen? Amen? Kaya ibig sabihin, alam niyo po, bilang isang mananampalataya ni Kristo, walang dahilan para tamarin ako sa paglilingkod sa Panginoon. Walang dahilan para tamarin ako sa paglilingkod sa Panginoon. Walang dahilan para hindi ako maglingkod sa Panginoon. Sapagkat sa biyaya ng Panginoon, ako ay naligtas. Amen? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sabi sa verse 3, tayo ay nalinis. Nalinis tayo. Pag sinabing nalinis, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Burado na yung kasalanan mo. Binura ng dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Amen?
In verse 4, tingnan niyo po sa Bible niyo, verse 4, abide in me and I in you. Pag sinabi pong abide, mga minamahal na kapatid, ibig sabihin po niyan ay manangan. O kaya, kumabit po tayo doon sa Panginoong Kristo. Magkaroon po tayo ng connection doon sa Panginoong Kristo. Okay, bakit sinabi niya ng Panginoong Kristo na mag-abide ka sa akin? Diba? Ibig sabihin po ba niya na ang mga taong naliligtas hindi naka-abide sa Panginoong Kristo? Opo, most of the time. Diba? Most of the time, ang mga Kristiyano hindi naka-abide kay Kristo. Diba po? Hindi naka-abide. Nakaalis po, nakatanggal po. Bakit? Ayaw nilang mag-abide. Ayaw nilang mag-connect. Ayaw nilang kumonekta sa Panginoong Kristo. Diba? Pagbabasahin mo ng Biblia, ayaw. Diba? Okay na ako, ligtas na ako, pupunta na ako ng langit. Diba? Ganyan po ang mga attitude po ng mga mananampalataya. Diba? Ayaw ko mag-pray, ligtas na ako, pupunta na ako ng langit. Ayaw ko magsimba, ligtas na ako, pupunta na ako ng langit. Diba? Marami pong ganyang Kristiyano sa panahon po natin ngayon na matapos maligtas, wala man lang, ano pong tawag doon? Wala man lang, ano bang tawag doon sa gano'n na yun, pag tinulungan mo pero wala man lang ano? Ha? Wala man lang utang na loob. Diba? Mga kapatid, nahiya naman tayo sa Panginoon. Diba? Ang tagal-tagal na natin mananampalataya, ang tagal-tagal na natin nakikinig ng salita ng Diyos. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong utang na loob sa Panginoon. Pipilitin ka pa sa paglilingkod mo. Pipilitin ka pa sa pagpunta mo sa prayer meeting. Pwede ka naman pumunta. Wala ka naman ginagawa. Amen? Lumalaki tayong walang utang na loob sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi po galit si Pastor, nagpipreach lang. Amen? Nagpipreach lang. Minsan kasi, dinidiinan po natin yung pagpipreach para masabi po ng mga tagapakinig na seryoso si Pastor. Amen? Kaya dapat po siseryosohin po natin. At hindi po naglalaro dito si Pastor. Hindi po ako nagde-declamation na pagkatapos nun, papalakpakan niyo ako, yay, galing ni Pastor magsalita. Hindi po ganun mga minamahal na kapatid. Nagpipreach po dito, nagbabahagi po dito ng salita ng Diyos para ito po ay ating pong isa puso. Amen? At isang buhay rin po natin mga minamahal na kapatid. Amen? Amen? Yun po yung purpose nun mga minamahal na kapatid. Okay? Abide in me and I in you. Tingnan niyo po mga kapatid. Diba? Baka mamaya akala mo nasa iyo si Kristo. Hindi porket ligtas ka, nasa iyo si Kristo. Hindi porket ligtas ka, may connection kayo ni Kristo. Hindi porket ligtas ka, maayos yung connection nyo o relasyon nyo ni Kristo. Sabi dito, kung ikaw ay mag-a-abide sa akin, kung ikaw ay, ano ba sa Tagalog dyan, sa mga Bibles nyo, kung ikaw ay mananangan sa akin, kung ikaw ay kukonekta o kakabit sa akin, ako rin ay kakabit sa iyo o kukonekta sa iyo. Amen? Ano bang mas better na Tagalog nun? Diba? Ako rin ay kukonekta sa iyo. Ibig sabihin, ang first move sa pag-abide natin sa Panginoong Kristo, tayo po muna yung mauna bago yung Panginoong Kristo. Amen po ba? Hindi kikilos ang Panginoon, hindi siya kukonekta sa buhay natin kung tayo, patamad-tamad tayo at hindi tayo gumagawa para lumapit sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Kaya minsan, ang buhay natin bilang isang mananampalataya, ang gulo. Diba? Hindi mo maintindihan yung nangyayari sa buhay mo bilang mananampalataya sapagkat hindi ka nakakabit sa Panginoong Kristo. Gusto mo yung gusto mo lang ginagawa. Amen? Kung ayaw mo pumunta ng gawain, ayaw mo pumunta ng gawain. Kung ayaw mo manalangin, ayaw mo manalangin. Yun lang yung gusto mo, yung sarili mo lang yung iniisip mo. Pero yung Panginoon na nagligtas sa'yo, wala man lang tayong utang na loob, hindi man lang natin magawa yung mga bagay na gusto niya na para sa atin. Tandaan mo ito, nung tinanggap mo si Kristo, kailanman hindi ka napupunta ng impyerno. Tandaan mo yan, magpasalamat ka dyan sa Panginoon. Yan ay libre, hindi mo pinagbayaran yan. Diba? Kaya nga sabi ko diba? Sukli na lang sana sa Panginoong Kristo para man lang sana mabayaran natin, pero hindi natin kayang bayaran yung ginawa ng Panginoong Kristo. Diba? Sukli na lang sana na maglingkod tayo ng tapat sa Panginoong Kristo, na tayo ay mag-involve sa ministry. Yun na lang sana yung sukli na gagawin natin. Kahit nga walang reward, sabi ko nga sa Panginoon,
Panginoon, kahit walang reward, kikilos ako sa gawain ng Panginoon. Bakit? Yung kaligtasan lang di ba? Regalo na yun. Hindi ka pupuntang impyerno, hindi ka nasusunugin dahil sa biyaya ng Panginoong Jesucristo na siya nag-alay ng buhay para sa iyo. Amen? Every time na manghihina ako, parang ayoko mag-solving na. Masama pakiramdam ko, nahihilo ko. Pero hindi, si Jesus Christ, nagtuloy siya Nagpatuloy siya, hindi pa naman ako mamamatay Kung nahihilo man ako, napupunta ako ng soul winning, hindi pa naman ako mamamatay. Buhay pa naman ako Diba? Kung mamatay man ako, nagsusoul winning ako, di maganda. Biyaya ng Panginoon. Kaysa naman mamatay ako na nag-mobile games ako. Imbis na mag-soul winning, mag-mobile games. Imbis na mag-soul winning, nag-Facebook, tapos namatay. Pero bata namatay, kaka-Facebook. Diba? Mas mabuti nang mamatay na naglilingkod sa Panginoon kaysa mamatay ka ng walang kabuluhan. Cause of death, cellphone ang cellphone. Diba? Puro cellphone, hindi na tapos sa kaka-cellphone. Ang daming panahon sa cellphone, walang panahon sa Panginoon. Gustong pumunta ng langit, ayaw maglingkod sa Panginoon. Amen? Gustong pumunta ng langit, ayaw mag-soul win. Gustong pumunta ng langit, ayaw magbasa ng Biblia. Gustong pumunta ng langit, ayaw mag-ministry. Anong klaseng Kristiyano tayo niyan? Amen? Amen. Para tayong ginagamit lang natin yung Panginoon. Alam niyo po yung mga manggagamit? Diba? Mabait lang sa'yo kapag may kailangan. Pero pag walang kailangan, hindi kita kailangan. Alam niyo po, Kristiyano, mananampalataya, most of the time, manggagamit tayo. Ginagamit natin yung Panginoon. Hello? Lalapit tayo sa Panginoon kapag may kailangan tayo. Lalapit tayo sa Panginoon pag may gusto tayo, pagpalain yung trabaho mo, pagpalain yung negosyo mo, pagpalain yung pag-aaral mo, lalapit ka sa Panginoon, luluhod ka, iiyak ka. Pag binigay ng Panginoon, wala ka na sa gawain ng Panginoon. Aalis ka sa gawain ng Panginoon. Aalis ka sa paglilingkod. Diba? Feeling rich ka na yan. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon, tapos nakalimutan mo yung Panginoon. Diba? Tapos pag pinagpala, pag pinalo ka naman ng Panginoon, sisisihin mo yung Panginoon. Panginoon, bakit mo naman ginawa ito sa akin? Hello? Diba? Una sa lahat, sino yung kumalas? Amen? Sino yung umalis? Diba tayo? Amen po ba mga minamahal? Amen? Amen? Yung preaching po natin mga bagong mananampalataya para po ito sa lahat. Amen? Baka sabihin ni Mark Eres, yan na babalik dito lagi. Ganito pala kapag Wednesday. Ganito pala kapag Wednesday. Amen? Nagsisermon lang ako, Kuya Eres, kasi may mga matatagal ng mananampalataya. Hanggang ngayon, diba? Kinakayod ko lang yung kalyo nila kasi ang kapal na ng kalyo Parang yung alam nyo yung nag-computex, tinatanggal yung ingrown. Yung kapal na hindi na nasasaktan sa salita ng Diyos. Hindi na bumabaon Kaya kailangan kakayurin natin. Diba? Babanatan ng babanatan para bumaon, tumago sa puso. Amen? Diba? Kailangan po yan mga minamahal kapatid. Salita ng Diyos, kaya nga sabi po ni Pablo, yung salita ng Diyos, katulad dyan ng espada na may dalawang patalim na pag sinaksak, masasaktan ka talaga. Kasi dalawa yan pwedeng itaas, pwedeng ibaba, mahihiwa talaga. Yun yung salita ng Diyos, nakakasakit. Kaya kung nandito ka para sa salita ng Diyos, nakikilitiin ka at i-joke-joke ka, hindi po yun yung salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay tunay at tumitimo po sa puso. Amen? Amen? Kaya huwag natin tatakpan yung ating tenga so pakikinig natin sa salita ng Diyos. Amen? Tuloy po ba natin? Amen. Abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit of itself. Mga minamahal, kung wala po tayo dun sa branch, sa vine, kay Jesus Christ, hindi po tayo magbubunga. Amen? Hindi po tayo magbubunga. Tandaan niyo po, kung hindi tayo nakakabit doon sa Panginoong Jesucristo, kung hindi tayo connected, kung hindi maayos yung relasyon natin sa Panginoong Jesucristo, hindi maayos yung spiritual life natin, hindi maayos yung prayer natin, hindi maayos yung ating devotion, Bible reading, hindi maayos yung ating worship sa Panginoon, minamahal, hindi tayo magbubunga.
Diba? Kaya magtataka ka, kilos ka ng kilos sa gawain ng Panginoon pero walang bunga. Diba? Amen? Puro lang bungang araw. Okay? Pero yung bunga, wala ka man lang bunga. Bakit? Hindi ka nakaabay sa Panginoong Kristo. Hindi porket tumaawit ka dito, nagbubunga ka na. Hello? Hindi porket sumasama ka sa soul winning, nagbubunga ka. Ang tanong, kumusta yung komunikasyon mo sa Panginoon? Kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? Kinakausap mo ba siya? Binabasa mo ba yung kanyang salita? Diba? Mark J, pwede ba si Lola Renilla mo na maging maayos yung relasyon nyo kung hindi kayo nag-uusap? Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Diba? Kahit maglola lang kayo, hindi mo siya nanay, pero kung hindi kayo nag-uusap at hindi ka kinakausap ni Lola mo, hindi maayos ang relasyon nyo yan. Diba? Yung mag-asawa kapag hindi okay, anong ginagawa nila? Hindi nag-uusap. Tama? Amen? Ibig sabihin, may hindi maganda, kaya hindi nag-uusap. Tama? Pero kapag ang mag-asawa nag-uusap, nakikita nyo, ibig sabihin, maganda yung kanilang relasyon. Pag nag-uusap yung nanay at yung anak, ibig sabihin, maganda yung kanilang relasyon. Pero pag napapansin mo, hindi nagpapansinan, ibig sabihin, hindi maganda yung kanilang relasyon. Naintindihan niyo po mga minamahal? Paano mo sasabihin sa akin na maayos ang relasyon mo sa Panginoong Kristo? Hello, nandiyan pa ba kayo? Paano mo sasabihin sa akin na maayos ang relasyon mo sa Panginoong Kristo kung hindi mo naman siya kinakausap? Di ba? Hindi mo siya kinakausap, hindi mo siya pinapakinggan, hindi mo binabasa yung salita ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng ganun mga minamahal. Ang maayos na relasyon sa Panginoon, kinakausap siya at binabasa natin yung kanyang salita. Amen po? Amen? Hindi tayo magbubunga kung wala si Kristo, kung hindi tayo nakakabit sa Panginoong Kristo. Except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoong Kristo. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. Sino po yung branch? Tayo po, mga ligtas, mga mananampalataya. Ang vine po ay si Jesus Christ. He that abideth in me, and I in Him, inulit niya ulit. Siya na mag-aabay sa akin, kukonekta sa akin, sabi ng Panginoon, ako'y kukonekta rin sa Kanya. Diba? Ako'y kukonekta rin sa Kanya. Ano pa? The same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Magbubunga ka kung ikaw ay naka-abide sa akin. Amen? Lahat ng ginagawa mo magbubunga kung ikaw ay naka-abide sa akin. Amen? Amen? Nagsusoul winning ka, magbubunga yan kung naka-abide tayo kay Jesus Christ. Di ba magkakaroon ka ng mga bunga? Kung ikaw ay umaawit, dito po, magbubunga yan kung ikaw ay naka-abide kay Jesus Christ. Tumutugtog ka sa orkestra, magbubunga yan kung ikaw ay nag-aabide kay Jesus Christ. Nagtuturo ka sa mga bata, magbubunga yan kung ikaw ay nag-aabide kay Jesus Christ. Pero kung hindi, walang bunga yan mga minamahal. Kasi yung sabi dito ng Panginoon, wala kayong magagawa kung wala ako. You can do nothing without me. In verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Tignan niyo po tignan niyo po itong mabuti. If a man abide not in me. Kung ang isa daw tao ay hindi naka-abide sa akin, tignan niyo po he is cast forth as a branch. Itatapon siya na katulad ng isang sanga. And is withered, matutuyo. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. They are burned. Ano yung burned? Sunugin. Amen? Kapag wala ka kay Kristo, mga minamahal, kapag hindi maayos ang relasyon mo sa Panginoong Kristo, ano mang ginagawa mo dito sa lupa, pagdating sa langit, masusunog. Masusunog. Naalala niyo yung sinabi ko kanina sa reward niyo? Sa langit. Pag ginawa mo yan ng napipilitan ka, pag ginawa mo yan ng hindi maayos ang relasyon mo sa Panginoong Kristo, pag ginawa mo yan ng tinatamad ka, pagdating sa langit, masusunog yan katulad ng sanga. Magiging abo. Amen? Naintindihan niyo mga minamahal?
Diba? Kaya kung magpapagod ka na lang sa paglilingkod sa Panginoong Kristo, isang puso mo na. Amen? Ayusin mo na yung relasyon mo sa Panginoong Kristo. Nagbibihis ka pa, nagme-makeup ka pa, ang ganda pa ng itsura mo, napapawisan ka, yung kilikili mo, nagbabasa yung kilikili mo dahil sa pawis, di ba? Nangangamoy pawis ka, tapos ayusin mo yung buhok mo, magsasapatos ka, magmemedyas ka, di ba? Nagpapagod ka na lang din naman, lubos-lubusin mo na. Amen? Ayusin mo na yung relasyon mo sa Panginoong Kristo. Ayusin na natin yung relasyon natin sa Panginoong Kristo para naman pagdating sa langit, walang sayang. Para pagdating dun sa langit, hindi tayo ma-disappoint. Bakit ganun? Wala akong reward. Papakita sa iyo ng Panginoon kung anong ginawa mo pagdating dun sa langit. Ipapakita niya na kumikilos ka pero hindi maayos yung relasyon mo sa Panginoong Kristo. Sayang yung ginagawa mo. Akala mo may mga puntos yung pagsama-sama mo sa soul winning. Akala mo may mga puntos yung pagsama-sama mo sa pagtuturo sa mga bata. Diba? Pero pagdating mo sa langit, wala pala. Tapos suminto ka pa. Ayaw mo pa maglingkod sa Panginoon. Nag-backslide ka pa. Diba? Amen? Akala kasi ng nananampalataya, pag naglingkod siya ng 1 taon sa Panginoon, pagdating niya sa langit, tapos sa susunod na taon, huminto siya, akala niya, meron pa siyang reward sa langit. Akala mo lang yun. Amen? Ang reward po, nandun po yan sa pagpapatuloy. Nasa pagpapatuloy po yan. Kapag huminto ka, kapag ayaw mo na, kapag sumuko ka na, wala na po yan. Sayang yan mga minamahal na kapatid. Diba? Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58? Anong sabi dyan? Diba? Ano ba yung umpisa na? Ano po nga? Buta kayo. Be ye steadfast, unmovable, always abounding. Tingnan nyo po always abounding. Hindi po sinabi sometimes. Sabi po, always. Amen? Amen. Hindi po, bukas masipag ako, bukas tamad ako. Hindi po gano'n. Sabi, always, lagi-lagi, masipag. Diba? Always, nandyan sa gawain ng Panginoon. Diba? Always masipag. Ano pa po sabi? Always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know, tignan nyo po, that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Your labor is not in vain in the Lord. Ano ba yung verse na sinasabi na we will reap if we faint not? If we faint not. Galatians 6 na yun, di ba? Tingnan natin Galatians 6 verse 9. Isip pa ba kayo? Kaya maganda kakain po tayo ng tinapay ng buo. Galatians, nasa yung Galatians natin? Galatians 6:9, sabi po dito, tingnan po, and let us not be weary in well-doing. Tingnan po, well-doing. Huwag kayong mag-aalala. Diba? Huwag kayong mababahala sa paggawa. For in due season, we shall reap. Aani ka if we faint not. Aani ka kung ikaw ay hindi titigil. Kung hindi ka mapagod, kung hindi ka tatamarin, aani ka. Amen? Kaya ibig sabihin, sa paglilingkod sa Panginoon, walang tamad-tamad. Diba? Walang tamad-tamad, mga minamahal na kapatid. Ang unawaan natin ibang mga mananampalataya, pinagbabawalan pa ng magulang. Nauunawaan niya ng Panginoon. Pero ikaw, hindi ka naman pinagbabawalan, tapos ayaw mo pumunta sa gawain ng Panginoon, teka lang, hindi ka maunawaan ng Panginoon. Ako nga, hindi kita maunawaan Ang Panginoon pa kaya? Diba, hindi ko nga makompute sa utak ko yung kung bakit gano'n. Pwede naman siya magsimba, hindi siya nagsimba. Pwede naman siya sumama sa soul winning, pero hindi siya sumama sa soul winning. Hindi ko mapagkone-connecta sa utak ko Diba? Ang Diyos pa kaya na nakakaalam ng lahat ng mga bagay? Amen. Hello? Amen? Pag sa galaan, active ka. Pag sa gawain ng Panginoon, deactivated ka. Diba? Amen? Hindi po ano ba tawag doon? Hindi natin may paliwanag Minamahal na kapatid, kung bakit gano'n nangyayari sa mga mananampalataya. Diba? Hindi natin may Diba?
kung tama ba yung nangyayari o mali. Hindi ko maintindihan, mga minamahal na kapatid. Bakit ganun? Ilang beses nang itinuro, ilang beses nang nag-preach, ilang beses nagsisigaw sa pastor, ilang beses nang pinipreach ni pastor, bakit ganun? Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Hindi mo pa rin ginagawa yung pinag-aralan natin. Amen? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin ginagawa. Ikaw at ikaw pa rin. Diba? Ikaw at ikaw pa rin. Yung kung saan ay nagiging laman ng mga Bible verse na ipinipreach. Amen? Diba po mga minamahal na kapatid? Balik po tayo dun sa pinag-aaralan natin. Balik po tayo dun. Malapit na po tayo, mag-break time na po tayo. Gusto niyo po ba mag-break time? Amen? Pero bago po yung mag-pray po muna tayo, ha? Pray po tayo. Okay? So, bibilisan na po natin. Verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Tingnan niyo po, kung ikaw ay naka-abide sa akin, and my words abide in you, ano po ba yung words? Ano po ba yung words ng Panginoon? Ano po yan? Yan po yung Biblia. Diba? Yan po yung salita po ng Diyos. In you, ye shall ask what you will. Sabi po dito, maaari mong hilingin anuman ang iyong mahihiling. And it shall be done unto you. At itong ay maghaganap. Okay? Yung sinabi po dito ng Panginoon na maaari mong hilingin sa Kanya, yun po yung mga magaganda pong bagay at mabubuting bagay. Hindi po yung masasama. Amen? Diba? Pwede ka bang umiling sa Panginoon na ikaw ay maayos yung relasyon mo sa Panginoon, tapos hihiling ka ng masama? Pwede ba yun? Hindi. Diba? Siyempre, kung ikaw ay maayos yung relasyon mo sa Panginoon, nagbabasa ka pa ng Bible, nandiyan po yung salita ng Diyos sa'yo, siyempre maayos po yung mahihiling mo sa Panginoon. Amen po? Diba? Hindi po yan maghihiling ka ng mga masamang bagay na makapagpapahamak din sa atin. In verse 8, malapit na po tayo, tatlong verse na lang. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Amen? Lahat daw po ng nakakonekta sa Panginoong Jesucristo ay disipulo ng Panginoong Jesucristo. At ang nag-glorify po, kapag tayo naka-abide sa Panginoong Jesucristo, ay ang Diyos Ama, nabibigyan natin siya ng kapurihan, naluluwalhati natin ng Ama, kung tayo po'y naka-abide sa Kanya, that ye bear much fruit, upang tayo po ay magbunga, papalaguin ng Panginoon yung ating pananampalataya kung tayo po'y naka-abide sa Kanya. Amen? Kuya Yuan, gusto mo bang maging successful na soul winner? Amen? Diba? Matapang to kanina magbibigay ng gospel tracts eh. Diba? Kahit nire-reject siya ng mga tao, binibigyan niya talaga, nakikita ko sila. Nagbibigay sila ng gospel tracts. Iuubos nila yung gospel tracts na nila. Pag naubos nila, hihingi pa sila. Diba? Gusto mong maging successful na soul winner? Diba? Kailangan, aabide ka sa Panginoong Jesucristo. Amen? Kakabit ka sa Panginoong Jesucristo. Diba? Kakausapin mo siya. Panginoon, ano pa bang gusto mong gawin ko? Pag nag-pray ka ng ganon, babasahin mo na yung Bible mo. Ay, ito pala yung pinapagawa ko sa akin ng Panginoon. Amen? Hindi yung hihiling ka, Panginoon, ano pa bang gusto mong gawin ko? Tapos kukuha ka ng dyaryo, babasahin mo yung horoscope. Magsuot ka ng pulang damit at umiwas ka sa tae. Natural, di ba? Iiwasan mo yun, madumi yun eh. Di ba ganyan po yung nakasulat minsan sa horoscope? Magsuot ka ng pula at ikaw ay makakapulot ng 20. Di ba? Ito pala gagawin ko. Di ba? Mali! Dapat pag nanalangin ka, kasama nun yung pagbabasa ng Biblia. Amen! Amen! Yung pag nanalangin ka, hindi ka hihingi ng sign sa tao. Di ba? Nag-pray ka, anong kailangan ko Panginoon gawin, tapos hihingi ka ng sign sa tao, di ba? Eh, paano yung tinanong mo, unbeliever? Eh, di napahamak ka. Amen? Di ba? O sasabihin sa iyo, ka, mag-inom muna tayo, hindi naman to na, saglit lang naman to na oras, mag-shot ka muna ng alak.
mag-give ka muna ng sigarilyo. Diba? Amen? Ikaw naman, sasabihin mo, ay siguro ito nga yung sign, kailangan ko uminom ng alak at mag-give ng sigarilyo. Diba? Amen? Dapat po sa salita ng Diyos, kung may hinihiling po tayo sa Panginoon, basahin po natin yung salita ng Diyos at sasagot po siya sa pamamagitan po ng kanyang salita. Amen? Hindi po siya sasagot sa pamamagitan ng horoscope, ng ibang libro, ng kaibigan mo, diba? Hindi siya sasagot siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? In verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you, continue ye in my love. Magpatuloy daw tayo sa pag-ibig ng Diyos. As the Father hath loved me. Di ba bilang minahal daw ng Diyos si Kristo, magpatuloy daw tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? If you keep my commandments, ano po yung mga commandments? Utos ng Diyos. Okay? Pag sinabi pong keep, iingatan, gagawin, yung po ibig sabihin ng keep. Okay? You shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Amen? So napakahalaga din po mga minamahal na naka-abide tayo kay Kristo sapagkat nandun din po sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Nandun din po sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ibig sabihin po, mga minamahal ang pinaka-lesson na at pinag-aralan, dapat po maayos ang relasyon natin sa Panginoong Kristo. Dapat po maayos. Kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na faithful ka. Minsan nagtatanong ako ng surprise kumusta ka spiritually? Pag sinabi niya, okay naman po. So 100%, ilang percent? 100%. Kailan ka huli nagbasa ng Bible? Kung isang araw po. Paano mo nasabi sa akin na okay yung relasyon mo sa Panginoong Kristo, hindi ka nagbasa ngayon ng Bible? Hello? Pwede ba yun? Sasabihin mo sa akin na okay kayo ng magulang mo, tapos nung isang araw pa kayo huli nag-usap. Tapos ngayong araw na ito, hindi kayo nag-usap ng magulang mo. Pwede ba yun? Kahit nga sign language na, mag-uusap kayo, ma. Diba? May pag-uusap pa rin dun eh. Amen? May communication pa rin eh. Kaya hindi mo pwedeng sasabihin na okay ka spiritually. Hello? Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, sa Panginoon, na okay ka spiritually kung hindi ka nagbabasa ng Bible at kung hindi ka nag-pray. Hindi ka okay spiritually kung hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi ka nag-pray. Mahina ka spiritually. Kaya minsan pag dumaan yung pagsubok, tisod ka kaagad. Ang bilis mong bumabagsak, ang bilis mong sumusubo. Diba? Amen? Diba? Namatay lang yung aso ng kapitbahay nyo, nakiramay ka, umiiyak ka rin. Pastor, di muna ako makakasimba kasi yung aso ng kapitbahay namin namatay. Dadala mati po kami ng kaibigan ko. Grabe naman yan. Napakaliit na bagay, gagawin mo pang dahilan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Di ba? Yun po yung tunay na connection sa Panginoon. Nakakabit po tayo sa Kanya at tayo po'y kakabit sa atin yung Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napag-aralan po namin. Danahin ko po, Panginoon, na ito po'y tumimo sa puso isipan ng bawat isa. Sa mga bagong mananampalataya, Panginoon, tulutan niyo po. Danahin ko na hindi po sila, Panginoon, nanghina sa message na ito. First time po nila, Panginoon, mapakinggan ang ganun pong sermon. Ngunit, Panginoon, naway maging hamon ito sa kanila na magpatuloy sila sa kanila pong pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pong kabutihan at binibigay namin sa iyo lahat ang kabuyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, sige po, tayo po muna ay mag-break time. And babalik po tayo. 30 minutes break lang po ito. 30 minutes break. 7:57 pa lang po pala. 7:57. Babalik po tayo ng 8:30 po. Babalik po tayo 8:30. Magdi-dinner lang po. Okay. At kayo ba, anak? Ano ba? Papayagan ko ba kayo? So,